Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Isaiah chapter 48 verses 18. Kung sinusunod mo lamang ang aking mga utos, pagpapalay sana'y dadaloy sa iyo parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod parang along gumugulong sa dalampasigan. Making right decisions in life. Kung mapapansin niyo po sa buhay na ito, kailangan nating gumawa ng mga tamang desisyon. Ano po? Kasi yung paggawa po ng desisyon ay napakahalaga. Ano po? Pwede po yan sa ating ikabubuti o sa ating ikapapahamak. Kaya sa Biblia, mapapansin po ninyo, napakahalaga po ng pagkaunawa po natin ng kalooban ng Panginoon. Kasi kung alam po natin ang kalooban ng Panginoon, makapamumuhay po tayo ng ayos. Kaya dapat po ang ating kalooban ay nakapasakop po lagi sa ating Panginoon. Yan po ang halimbawa na itinuro po sa atin ng Panginoong Jesus sa John chapter 5 verse 30. Ang sabi niya, I seek not my own will, but the will of my Father who sent me. Kaya lang, minsan sa buhay na ito, nakakagawa tayo ng mga maling desisyon dahil hindi po natin alam ang kalooban ng Panginoon. Kaya marami sa atin ay inaani natin yung bunga ng nagawa nating maling desisyon. Tatandaan nyo po, sa buhay na ito, ang paggagawa ng mga choices o decisions, yan po ang nagdidetermine ng ating destinasyon sa buhay. Tandaan nyo po, ganun po kahalaga ang ating mga choices, ang ating mga desisyon sa buhay. Yan ang nagiging outcome po ng ating buhay. Kaya unang-una pong gusto kong ituro sa inyo is that you choose the will of God even if it's not popular. Marami nagsasabi na uso pa ba ang Diyos? Uso pa ba ang Bible? Kailangan pa ba nating makinig sa mga sermon? Pero alam niyo po ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 17, but the man who does the will of God lives forever. Lagi niyong tatandaan, hindi man popular ang Diyos o ang salita ng Diyos sa buhay ng maraming tao, pero kung susundin natin to ang pangako ng Biblia, tayo'y mabubuhay. Kaya pansinin niyo po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, ito po ang binilin ng Diyos sa pamamagitan po ni Moses. Ang sabi, this day I call heaven and earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life so that you and your children will live. So mapapansin po ninyo, pag pinili natin ang Diyos, tayo ay mabubuhay. Yan pong sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 17. At ang sabi pa dyan ng Panginoon through Moses, pag pinili po ninyo ang Panginoon, yung buhay ang iyong tatamasahin. Yung blessing ang inyong mararanasan. Kaya doon sa talatang binasa natin kanina sa Isaiah 48 verse 18, tuloy-tuloy ang pagpapala dadaloy sa ating buhay. Yung ating tagumpay ay tuloy-tuloy. Yan ang ipinangako ng Diyos sa mga anak niya na sumusunod sa kanyang kalooban. At mahalaga, when we choose God, we choose life. Tandaan niyo po, nung tayo na born again, pinili po natin si Jesus na siyang ating maging tagapagligtas. Kaya pinili po natin yung ating kaligtasan. Maraming napapahamak ngayon kasi ang sinusundan nilang daan ay yung pong malawak na daan. Pumapasok sila doon sa pintuang malawak na kung saan marami napapahamak. Ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14 ay ganito, enter to the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter to it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only few find it. Kita po ninyo, hindi man popular yung inyong ginawang desisyon, pero pinili nyo ang buhay. Kaya ngayon meron tayong taglay-taglay na buhay na walang hanggan. Di lamang yan, ang sabi ng Biblia, pag pinili natin yung buhay, kasama doon yung blessing.
Now, isa pang magandang benefit na makikita po natin na pagka pinili po natin ang Diyos sa ating buhay, gagabayan po tayo ng banal na Espiritu. Yan po sinasabi ng Romans chapter 8 verse 27. At ang sabi po dyan, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. So, ibig sabihin yung Holy Spirit po, siya pong nag-i-intercede, namamagitan para sa atin, gumagabay sa atin para ang buhay natin ay sumang-ayon palagi sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi na tayo maliligaw, mapapahamak pa kasi meron tayong gabay na nagmumula sa Espiritu Santo. Mahalaga po dyan, lahat ng ating desisyon ipapanalangin natin palagi. Mag-pray muna po tayo kasi lahat po ng magagandang desisyon, nagsisimula po yan sa panalangin. Pagka ibinabad mo yung sarili mo sa presensya ng Diyos, sa Kanyang salita, makakagawa ka ng tamang desisyon. At ang sabi ng Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag kang manangan sa sarili mong husay, galing, talino. Kailangan manalangin ka. Ibabad mo yung sarili mo sa presensya ng Diyos at mangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kaya alam nyo, sa Biblia po, napakahalaga na tayo'y nananalangin kasi sa pamamagitan po ng pananalangin ay sumasang-ayon tayo sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Now, ilang mga mahalagang bagay ang gusto ko pong matandaan po ninyo. In making decisions, choose the important over the immediate. Hindi nyo po ba napapansin sa buhay na ito pagka ang pinipili natin palagi ay yung temporal o yung immediate natin pangangailangan, lalo tayong napapalayo sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, dapat unahin lang natin siya at lahat ng ating pangangailangan ipagkakaloob niya. Ngayon, mahalaga rin na pagka tayo po ay magdidesisyon, piliin natin yung simple. Yung hindi po komplikadong buhay kesa po doon sa buhay na napakagulo. Marami kang bagay na pinakahangad pero hindi naman tunay na nakakapagpaligaya sa iyo. Kaya nga alam niyo sa Biblia, ang Diyos po lagi tayong pinaalalahanan na mamuhay po tayo ng sang-ayon lamang doon sa nais niya. Yung po mga bagay na pangangailangan naman natin ay kusa po niya ipagkakaloob. Kasi ang pangako niya, He will supply all our needs, hindi po yung ating mga wants. Kadalasan po gusto natin yung mga komplikadong buhay, kaya nahihirapan po tayo. Ang sabi ng Biblia mas mahalaga na meron kang Diyos at lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Sa buhay na ito, ang tao sobra kong maghangad, kaya lalo silang napapalayo sa Diyos. Panghuli, choose obedience. Yan pong tinuturo ng Isaiah 48 verse 18. Kung susunod lamang tayo sa Diyos, tatamasahin natin yung pagpapalat tagumpay sa buhay na ito. Magiging successful po tayo. Yung iba kasi nakafocus sa improvement. Kailangan i-improve ko itong buhay ko. Kailangan makabili ako ng ganito. Kailangan magkamit ako ng ganito. Ito ang aking mga pangarap. Pero ang Biblia tinuturo po, choose obedience. Pagka tayo ay susunod sa Diyos, darating na kusa sa atin yung pagpapala, tagumpay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.